Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang paliwanag sa talatang Hebrew 11:1 ay ang sumusunod. Panimula. Maraming tao ang nag-iisip na ang pananampalataya ay parang bulag na paniniwala yung naniniwala ka kahit walang basehan. Pero malinaw sa Hebreo 11:1 na hindi ganoon ang pananampalatayang Kristiyano. Ang pananampalataya ay hindi haka-haka. Ito ay matibay na paninindigan batay sa salita ng Diyos. Katiyakan ng mga bagay na inaasahan. Ang salitang katiyakan sa orihinal ay nangangahulugang matibay na pundasyon o assurance. Ibig sabihin, hindi pa natin hawak ang sagot pero sigurado tayo, hindi pa natin nakikita ang resulta pero panatag ang puso. Halimbawa, umaasa ka sa pangako ng Diyos kahit may problema. Umaasa ka sa kagalingan kahit may karamdaman. Umaasa ka sa probisyon kahit kapos. Ang pananampalataya ay pamumuhay na may tiwala, hindi dahil madali ang sitwasyon, kundi dahil tapat ang Diyos. Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang mundo ay naniniwala lang sa nakikita, pero ang pananampalataya ay nakakakita kahit walang ebidensya sa mata. Hindi pa nakikita pero totoo ang pangako. Sigurado ang plano ng Diyos. May ginagawa na siya sa likod ng eksena, tulad ng hangin. Hindi mo nakikita pero ramdam mo ang epekto. Ganyan ang pananampalataya. Nakikita sa kilos, nararamdaman sa pagbabago ng buhay, pinatutunayan sa pagtitiyaga at pagsunod, praktikal na aplikasyon. Ang Hebreo 11:1 ay paalala na hindi ka nag-iisa sa paghihintay. Hindi sayang ang pagtitiwala mo sa Diyos. Hindi ka umaasa sa wala, umaasa ka sa Kanya. Kapag may faith ka, may kapayapaan kahit may unos, may lakas kahit mahina, may pag-asa kahit tila wala. Pagtatapos, ang pananampalataya ay hindi pagtaka sa realidad, kundi paninindigan sa katotohanan ng Diyos. Kaya kahit hindi mo pa nakikita ang sagot, hawak mo na ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa kaloob na pananampalataya. Kahit hindi pa namin nakikita ang sagot, pinipili naming magtiwala sa iyong mga pangako. Turuan mo po kaming manampalataya, hindi ayon sa aming nakikita, kundi ayon sa iyong salita. Palakasin mo ang aming loob kapag kami nanghihina at nag-aalinlangan. Panginoon, gawin mo pong matibay ang aming pag-asa sa iyo at gawing malinaw sa aming puso ang katotohanang ikaw ay tapat magpakailanman. Sa bawat paghihintay at pagsubok, itulak mo po kami na magpatuloy, na sumunod, umasa at magtiwala dahil ang aming pananampalataya ay nasa iyo lamang. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.